Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga mga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC may adlaw. Ako si Dasil Humotikson. This is Ozamis Today. Sa ang mga headlines. Unom ka mga panimalay sa Purok Rizal, Barangay Bacolod naog daw sa sunog, taliwala sa kusog nga ulan. 152 ka mga pamilya sa Barangay Maningkol na makwit tungod sa baha. Congressman Waminal ug Almonte midoso og resolusyon sa pagpahigayon og inquiry sa pagsulay batok sa kinabuhi ni Governor Waminal. Governor Henry mohatag sa motutal sa 9.5 milyon pesos nga ganti sa makahatag kasulbaran sa hulga batok kaniya og pagpatay kang DJ Johnny Walker. Kapin sa 1,300 ka mga pamilya sa Ozamis migraduar sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sangguniang panlalawigan, mipasa og resolusyon sa paghatag sa 1 million piso cash reward sa makahatag impormasyon sa naghimo sa pagpamumba sa convoy ni Governor Waminal. Outgoing Federated SQ President sa Ozamis mapasalamaton sa suporta sa Asinso Administration. Sa police report, sales agent sikop human makuhaan og ilegal nga armas og ilegal nga druga. Anak nga may nasakit og sa ulahi, namatay nga inahan, emosyonal nga midawat sa tabang sa Asinso Ozamis Administration. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Unom ka mapanimalaya sa Purok Rizal, Barangay Bacolod na ugdaw sa sunog ay taliwala sa kusog nga ulan. 152 ka mapamilya sa Barangay Maningkol na makwit tungod sa baha. Gitutukan ni Bernal Tucson ang maong balita. Ania ang iyang report. Pasado 1:30 pa lamang sa kaadlawon matud pa ni Acting City Fire Marshal Fire Senior Inspector Erwin Peter Macamay, may pwesto na ang rescue team sa Ozamis City Bureau of Fire Protection dito sa bahaonon ng mga purok sa Barangay Maningkol para makatabang sa mga rescuers sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO sa pag-rescue sa mga residenteng gipangbahaan na ang mga panimalay sa nasangpit nga barangay. Pero pipila ka gutlo pa lamang ang nakalabay, nakadawat sila fire call nga may nasunog na nahitabo sa Barangay Bacolod ning syudad. 1:30 nanawag na ko si si Sir Dondon nga misaka kuno ang tubig ya sa katibitong gikuanan bitaw gyapon sa una night nga sa may Hebron. Oo. Okay. Ang yan istorya nako kung ako kalimot gabi pa kuno ulan sa bukid pero ato gitod nga time po diri sa tuwa piting kusuga pa kay ulan adto. So tawag ko sa station kay nagkuhan ko sa katin. So responde na sila dito. Then lagi ko na lagi mga picture nga nakakuha gid sila mga kuan gid in town gyud mga atuig suko na to dito. Sus rescue sila. Responde sila, ka-rescue sila. Pag-abot og alas 2:41 na buto naman po nang dito sa kuan na siya. Actually Purok Rizal. Purok Rizal, Bacolod, mana part sa Ozamis. Human nadawat ang alarma, miresponde gilayon ang mga fire truck sa BFE para mapalong ang kalayo bisan pa man naglisod sa pagbiyahe ang mga fire trucks padulong sa compound sa pamilyang Dalid gumikan sa kalalom sa tubig ug sa kakusog sa baha sa mga kadalanan paingon sa Barangay Bacolod. Pagtawag na pud og mga alas 2:41 daga na butong sa nato ka truck. Pero kamulo pang padulong didto kay kabalon na magid nga di ba kanang usay dito kanang visible dito kay nga makita ganato nga nagi ko anat kanang siga gyud. Katong sa nato ka truck dako nga sir wala na mi nagpaabot to kanang tawagan pa kay usually di ba ang kuan nato sa una
verification man lang na siya kung tinuod yung dili. Pagtanaw dito kay pasitya magin mo to, daga na mo itong pipe track din gitawagan tong annex na to. Sumala pa ni Mrs. Emily Dalid, usa sa mga nasunugan, nagmata na siya dihang mikusog ang ulan. Matod pa niya, may nadunggan siyang mikagay dito sa unang balay nga nasunog nga gipanag-iyahan sa uyuan sa iyang bana. Nanak ko ba na? Sa tingin lang po. Then, nakatimaho na dayon ko o bahong sunog. Bahong sunog. Motong niya. Bunaugon daw na ito. Isa itong naglagubo. Pasiga na makasuga sa gawas. Mo na rin kapagawas na mo. Kay open man among baling ko sila kusina. Ato pra siya pero open ang kuan. Dito nakita na sa kusina atong nga balay kung diin nagsugod ang sulog nga ana-ana na ang yahang kalayo ga spark na. So wala mi kabalo to unsa kadako siya sa sulod basta amo lang na kuan nga nag spark na ang sulod. Okay. Matod pa usab sa ugangan ni Emily nga si Mr. Raul Dalid, dako na ang sunog dihang ila kini namatigdan ug wala na kini matabang sa pagpalong bisan pa man sa timba-timba nga mga tubig nga ilang gisablig sa kalayo. Nabili kay may puso naman to yo. Sadong kay basi masabal man ta tuwa. Oo. Dako pa pud sa kubangan na anan tuyo pa din. Ay ha pa rin boss, makalot mo. Makalot mo sa lukas. Kahoy pa rin kalot. Sa nasangpit nga pinakaulahing sunog ng syudad, unom ka mga pamilya nga gilangkuban sa 24 ka mga individuals, lakip na ang 3 ka mga bata nga nag-edad 6 hangtod sa 8 anyos ang nagwad-an karon og mga Pinoyanan. Ang mga nasunugan ang giataman o gihatagan dayon og pagkaon sa barangay ug city officials samtang ang Bureau of Fire Protection usab nagpadayon karon sa ilang investigasyon may kalabot sa posibleng hinungdan sa nasangpit nga sunog. Nanawagan si Mrs. Dalid sa panabang sa may mga malumong kasing-kasing basin na lamang makatunol silang diyutay hinabang para sila nga mga nasunugan makabangon og makatukod pagbalik sa ilang mga Pinoyanan. May anak sir ay kay isud jud kaayo kay samot na kanang talag mangipon ta laing tawo dayon dili sayon doon magkuan magtukod sa payag ron isud kaayo kinainan siya kag kwarta nang Isayon ang gasto sa materials mahal kayo. Kayo bisag balay ra payag ra na imo mga kahoy lang na nang una sa gini pod ani og ginaunay may balo. Ang saon disgrasya man. Salamat na lang kay walay kinabuhi nga na kuan. Kay wala tay ulan sir luoy kayo. Purot ni tanan. Kay tulog alauna gid kape. Kun dunay tan-aw nga kuan lumog kasing-kasing unsay imo kasi lang usog ganas sila mo tabang niyo palit nag mga materialis. Sa mga televiewers karon usa ko sa mga biktima sa nasunugan diri sa Bacolod. Ang ko sa mga kinasing-kasing katamo ton kay saon hitabo dili man jud damhon ang hitabo ani. Pasalamat ko dako na mo itatabang namo. Samtang sa laing bahin, mukabat usab sa 152 ka mga pamilya o may 517 ka mga individuals, edad 2 ka bulan hangtod sa 74 anyos ang namakwit karon sa Osami City Gymnasium gumikan sa nitabong pagbaha sa mga bahaonong mga lugar sa Purok Malipayon, Matinud-anon ug Makiangayon sa Barangay Maningkol ug sa Purok 6 sa Barangay Laman sa siyudad sa Osamis. Ang mga pagbaha mao resulta sa shearline o northeast monsoon nga mao hinungdan sa kusog nga ulan. Ang mga bakwiter ang daling giatiman og gihatagag pangunang ayuda sa Asinso Osamis Administration pinanguluhan ni Attorney Henry Indy Waminal Jr., Osami City Mayor ug sa mga opisyal ug mga social workers sa City Social Welfare and Development pinanguluhan usab ni Mrs. Maribik Caaminio. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Tixon. Salamat Bernal. Congressman Waminal Almonte midusog resolusyon sa pagpahigayon og inquiry sa pagsulay abatok sa kinabuhi ni Governor Waminal. Gov Henry mohatag sa total 9.5 million pesos nga ganti sa makahatag ay kasulbaran sa hulga batok kaniya
ug pagpatay kang DJ Johnny Walker. Ania ang mga detalye. Giko-introduce ni Misamis Occidental as 2nd District Representative Congressman Ando Uaminal ug 1st District Congressman Jason Almonte ang House Resolution number 1401 nga nag-direkta sa hingtungdan nga mga komitiba sa House of Representatives sa pagpahigayon og inquiry and aid of legislation sa October 15 attempt sa kinabuhi ni Governor Henry S. Uaminal ug sinauna pa ang mapagsulay batok sa gobernador nga hangtod karon wala pa naresolba nga gitawag sa mga magbabalaod o a tragedy that has remained in limbo consigned as a cold case in the morgue. Kasamtangan, gi-author sab sa duha ka mga kongresista sa una ug ikaduhang distrito sa probinsya ang resolution number 1420 nga nagmando sa pagpahigayon sa ka-inquiry sa brutal nga pagpatay kang Misamis Occidental radio broadcaster Juan Johnny Walker Humalun og sa sunod nga mga krimen nga nagakahitabo sa probinsya. Usa ka pag-atake sa kagawasan sa prensa og sa kahimtang sa kahusay ug kalinaw sa Misamis Occidental nga gihaguan sa pagkabot og pagmentena sa atong mga lideres ug mga otoridad. Kasamtangan, aron makabot ang hustisya ug mapatunay ang kahusay ug kalinaw sa probinsya, mibarog batok sa kriminalidad ang Misamis Occidental. Uyon niini, may pagawas sa musunod nga mga ganti ang probensyal nga kagamhanan ubos sa pagpanguna ni Governor Uaminal alang sa sibisan kinsaman nga makahatag impormasyon alang sa pagkasikop sa mga suspetsado sa musunod nga mga kaso. Una, case, murder of broadcaster Juan Johnny Walker Humalon. 500,000 pesos reward alang sa bisan kinsa man nga individual nga makahatag impormasyon nga magtudlo sa gunman nga may pusila patay sa radio commentator. Ikaduha, reward nga 3 million pesos alang sa bisan kinsa man nga law enforcer nga makasikop sa gunman nga brutal nga mipatay sa komentarista. Third case, attempted murder with reward of 1 million pesos sa sibisan na kinsa man nga individual nga makahatag impormasyon sa misulay sa kinabuhi ug mi-ambush gamit ang IED explosives badok kang Governor Uaminal. Ug ikaupat ang 5 million pesos nga reward alang sa law enforcer nga moresulta sa pagkasikop sa mga kriminal nga misulay sa kinabuhi ug mi-ambush kang Governor Uaminal. Nagtuo ang katawhan sa Misamis Occidental nga katungod nila nga mabuhi nga malinawon nga nagkahiusa padulong sa kadireksyon nga mao ang pag-asenso sa probinsya nga walay lugar alang sa mga malapason sa balaod aron makabot ang tinguha sa tanan nga mga misamisnon magpuyong malinawon. Kapin sa 1,003 ka mga pamilya sa Ozamis may graduar sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mareport si Adoni Dicena. 1,311 ka mga pamilyang Osamisnon ang misurrender sa ilang mga slot isip benepisyaryo sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Gihimo ang formal nga pagtangtang sa ilang matagbulan nga ayudang pinansyal sa gipahigayon nga programa sa Ozamis City Gym ngadtong adlaw Nobyembre 14 nga gipanguluhan sa mga opisyal o mga personal sa Department of Social Welfare and Development Region 10 Regional Office. Misaksi usab sa makasaysayanong aktibidad ang mga city official sa Ozamis nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bebeneri o Konsehal Sani Uaminal, ang chairman sa Committee on Social Services sa Konseho. Nasaran nga ang migraduar sa 4-piece kini sila ang pamilya nga mi-qualify sa programa sugod niadtong 2010 og sa milabayng 7 og 4 ka tuig kundiin nagkagraduar na sa kolehiyo og nakakuha na og trabaho. Ang pagtangtang sa benepisyo kini pinaagi usab sa makuting pagtuon sa mga personnel sa CSWD o pag-validate sa mga personnel sa DSWD Regional Office. It is actually a testament to our commitment as a nation to improve or uplift the lives of those who need it most. It recognizes also the importance of education, health, and the overall well-being in breaking the cycle of the poverty. Today, we celebrate the collective achievements of a community
that has come together to support one another. Sa lokal nga level, unang mipadangat sa pagpasalamat ang chairman sa Committee on Social Services sa Konseho, Konsehal Sancho Sani Waminal Jr. og si Vice Mayor Bebeneri. Matud pa niya nga dako og tabang ang 4Ps labi na sa mga usamisnon, gumikan kay nakasentro ang maong programa sa labing kabus nga pamilya aron matabangan ang mga anak nga makatungha sa elementarya, high school ug lapos pa sa kolehiyo. Ilang gipasigarbo nga sa administrasyon karon sa asenso usamis mas mudaghan pa. Ilang gipasigarbo nga sa administrasyon karon sa asenso usamis mas mudaghan pa ang pamilyang usamisnon ang mahatagan og oportunidad sa edukasyon gumikan sa mas gipalapad pa nga one family one professional program. At any time of the day, any time of the night, willing and able sila nga muhatod sa maong serbisyo. Sila ang gihatasan sa atong mahal nga Mayor Indi Waminal. Kay matod pa ni Mayor Indi, tita, because he used to call me tita. Sa tita, ato yung tagaan og priority ang atong mga kaigsunan nga kulang sa pribilehiyo, no, sa mga resources. Palakpakan na to ang mga maayong hunahuna sa atong halangdon nga mayor. We are so proud and lucky enough. Bulahan kita nakamayor tagbatanon apan manggihuna-hunaon ug unsay iyang ikahatod nga serbisyo sa atong mga katawhan. And here is the right partner to deliver the social services, ang atong departamento sa social services nga niya gyud sila karon uban kanato karon palakpakan nato sila. They are the right partner, strong partner sa atong pangamahanan aron mahatod diha kaninyo. Emotional usab nga mipadangat sa ilang pagpasalamat ang tulo ka mga inahan nga apil sa may 1,311 ka mga benepisyaryo nga migraduar na sa programa. Matod pa nila nga dili man kaayo dako ang kantidad nga ilang madawat matag duha ka bulan apan dako kaayo og tabang sa pagsuporta sa pagtungha sa ilang mga anak. Dili man gani unta sila gusto nga tangtangon ang ayuda apan wala sila mahimo gumikan kay dili na sila kwalipikado og balaod usab kini sa 4Ps nga angay tumanon. Nawala man nila ang ayuda apan nagbilin usab kini og kalampusan sa ilang mga anak gumikan kay pipila nila ang nangahimo ng engineer og nakaangko na usab og trabaho mismo sa DSWD isip registered social worker. Isa ako sa beneficiary sa 4Ps sa 12 ka tuig. Bisan pa sa among kapobrehon. Nagpa-eskwela gyud mi sa akong anak. Tapos ako na siya. Nakakuha mi og scholarship to LGU nga gipangpili katong mga batang agikan sa 4Ps. Naka-eskwela siya sa MU niadtong 2019. Tapos nakagraduate siya og 2022 sa Misamis University as magna cum laude. Aduna ko'y tulo ka mga anak. Way back 2011, ang akong kinamagulangan is grade 4. Grade 3 ang ikaduha, 3 years old ang ikatulo. And my eldest now is currently employed sa usa ka construction firm diri sa atong syudad as a project in charge sa duha ka project site sa Iligan. Her first job after her graduation at LaSalle University in Civil Engineering last year, 2022. My second child is now on his third year as nautical sa Misamis University. Both are TES grantee. Thank you, good kayo. And my youngest is now in grade 10, and I'm proud to say na kining akong tulo ka mga anak are consistent honor students. Walay kabutangan ang akong dakong kalipay ug pagpasalamat sa Ginoo nga bisan sa among kakulangon sa financial tungod kay construction worker akong bana og sidecar driver kung walay kanang offer nga trabaho before nagsulod mi sa 4Ps. And praise God, gahimo gyud gihapon og mga channel si Lord
nga kining tulo nako ka mga anak makapadayon og masuportahan sa ilang pag-eskwela until college. Being a 4-piece member, daghan kay kog na learn during the FDS Family Development Session, mga dapat mahibaw-an isip usa ka responsabling ginikanan. Upat akong estudyante, duha ka high school o duha ka elementary. Mao na akong nagpasalamat ko sa purpose nga na membro ko kay usa jud siya nakatabang sa edukasyon. Ang membro sa nakuha sa purpose ko duha ka bata. Karon nag first year college o nag grade 8 ang isa. Dayon ako yung anak isa nga wala ma-monitored o dili monitored sa purpose. Nag-eskwela o nakagraduate sa social work, nakapasar sa board exam o karon nakatrabaho na. Daghang kayong salamat. Alang sa Uzamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat, Adon. Sangguniang Panlalawigan may pasawg resolusyon sa paghatag sa 1 million pesos cash reward sa makahatag impormasyon sa naghimo sa pagpamomba sa convoy ni Governor Waminal. Ania ang report. Usa ka resolusyon ang gipasa sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Misamis Occidental alang sa paghatag sa cash reward sa individual nga makahatag impormasyon sa pagkatao sa nagpaluyo sa pagpamumba nga nagtarget sa convoy ni Governor Henry S. Waminal nga nahitabo Oktubre 15, 2023 kapin kun kulang alas 11 sa kagabhion sa lungsod sa Clarin. Sa usa ka special session kaniadtong Oktubre 26 gipasa sa sanggunian ug giaprubahan ni Governor Waminal ang Resolution number 624623 sa pagtagana reward nga 1 milyon ka pesos sa makahatag impormasyon kalabot sa nasangpit nga insidente nga pagakuhaon gikan sa Peace and Order Fund sa probinsya. Higpit nga gikundina ug gikabalaka sa sanggunian ang gihimo nga pagpamomba gamit ang improvised explosive device kun IED sa convoy sa gobernador nga may resulta sa danyos sa mga lead cars sa maong convoy. Gipahayag usab sa nahisgutan nga resolusyon ang commitment sa hard-working governor alang sa kaayuhan ug pag-asenso sa probinsya nga makita sa way puas nga paningkamot niini sa pag-promote sa 5M's Development Thrust. Usa ka dalaygon labing sinsero ug dedikado nga serbisyo ngadto sa katawhan nga giila nga usa ka lig-on nga paril nga lisod tumpagon sa mga detractors sa gobernador rason sa pipila na ka mga paningkamot batok sa kinabuhi niini. To quote, the commitment of the hard-working Governor, Attorney Henry S. Waminal, to the welfare and progress of the province has been evident through his tireless efforts in promoting the 5M's Development Thrust. Misamisnon, magpuyong malinawon, malambuon, ug malipayon. This laudable, most sincere, and dedicated public service becomes an impregnable wall which his detractors cannot tear down. Thus, in their disgust, they had made multiple attempts on the life of our dear Governor. Unquote. Ang pag-ambush kang Governor Waminal o sa kadayag nga paglapas sa balaod nga nagpaubos sa pagsalig sa publiko sa kaluwasan ug seguridad sa atong komunidad. Kenduman nga una nang mipasa ang sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Misamis Occidental sa usa ka resolusyon nga higpit nga nagkondena sa nahisgutan nga insidente ug nanawagan sa mga otoridad lakip na ang Philippine National Police ug National Bureau of Investigation sa pagpahigayon sa usa ka dali, masusi ug walay gidapigan nga investigasyon sa maong pagpamumba. Outgoing Federated SK President Zao Zamus mapasalamaton sa suporta sa Asenso Administration. Marport, si Glenn Ray Roluna. Atol sa gipahigayon nga regular session sa hawanan sa Konseho ning Dakbayan, si outgoing Ozamis SK Federated President Erwin Ochavillo may padayag sa iyang kinasingkasing nga pagpasalamat sa Asenso Ozamis Administration sa suporta nga gihatag niini sa sangguniang kabataan. Human sa maglima ka tuig nga pagserbisyo ni Ochavillo, isip nga SK Chairman sa Barangay Lamaan ug natudlo isip nga SK Federated President
sa Ozamis sa edad nga 19 anyos ngadto tuig 2018 ug karon natapos na ang iyang termino. Maong iyang gipaabot ang pagpasalamat ngadto ni Governor Henry Wominal, Ozamis City Mayor Attorney Indy Wominal Jr., 2nd District Congressman Ando Wominal, lakib na usab si former Barangay Lamaan Kapitan ug karon City Councilor Sanso Sani Wominal sa mga kauban nini sa konseho ni Vice Mayor Simplicia Neri ug mga konsehales tungod usab sa mabungahon nini nga journey isip nga public servant. And also, Madam Chair, I would like, if I may, Madam Chair, I would like to take this opportunity, Madam Chair, to express my, since my journey of being a SK President of Ozamis City will come to an end, I would like to express my sincerest gratitude to our, first of all, to ang Governor, Madam Chair, Honorable Attorney Henry Sevilla Wominal, and also to our City Mayor, Mayor Indy Wominal, and also sa ang 2nd District Congressman, Honorable Sanjo Fernando Ando Wominal for the opportunity that they have given to me for 5 years of being a SK President of our city. And also, Madam Chair, I would like to thank you, Madam Chair, Vice Mayor, and also to our colleagues for everything that you have given or for the support that you have given to me for the years nga nag-ubanta sa City Council. And also to dili na ko malimtan ang ako ang former nga barangay captain sa Barangay Lamaan and now the City Councilor of Ozamis City, ang Honorable Sancho S. Wominal Jr. Kay it's because of him nahimo kong SK President sa SK Chairman sa barangay and also SK President sa Tuang City. But also this wouldn't be possible without our Governor nga Congressman pa ato nga time, who is the main reason nga nung nahimo kong SK President sa Tuang City. So with that, Madam Chair, I would like to thank you all, to my staff also, Madam Chair, and that's it. Thank you so much, Madam Chair. Thank you. Samtang gitaho usab ni Konsehal Otsavillo nga adunay ipahigayon nga province-wide nga mandatory training seminar alang sa mga incoming SK chairpersons. Diin sulod sa 4 ka adlaw sila magbansay-bansay gabahin sa tahas isip nga usa ka pangulo sa mga kabatan-unan sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangays. Ang moorganisar usab nini mao ang taga DILG nga ipahigayon sa Tangub City. Ang lokal pagamhanan sa Ozamis ubos sa liderato ni Mayor Indy Wominal Jr. Mupahigayon og usa ka training seminar alang sa tanang mga SK officials ning Dakbayan gikan sa chairman hangtod na sa mga kagawads nini aron nga mas mahanas pa sa ilang kahibalo kabahin sa natad sa ilang pagserbisyo sa mga kabatan-unang Ozamisnons. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Sa police report, sales agent ay sikop human makuhaan sa illegal nga mga armas ug illegal nga droga. Atong dawaton ang report ni Leon Chumidalio. Nobyembre 15, mga alas 4 kapin ang takna sa sayong kabuntagon, usa ka police operation o pag-implementar sa 2 ka search warrant batok sa usa ka sales agent sa usa sa mga tindahan sa Dakbayan sa Ozamis nga gipanguluhan ni Police Captain Joseph Cagbabanwa ang admin o operation officer sa Ozamis Police Station. Ilalom sa supervision ni OIC Chief of Police, Police Major Dennis Piñastano. Ang maong sales agent na ilang si Brian Lloyd Bakatan gimpiso, 24 anyos, adunay live-in partner o residente sa Purok Matinud-anon, Barangay Maningkol, Ozamis City. People of the Philippines,
versus Brian Lloyd Gimpiso Bakatan. Base sa search warrant nga gipagawas niadtong Nobyembre 14 nga gipirmahan ni Honorable Mary Faith Putoy Monte de Ramos, ang executive judge sa RTC 10th Judicial Region Osamis City, nga si Bakatan nakalapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, gumikan sa giingong nagkupot sa illegal nga droga, o Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, gumikan sa pagbaton og short firearms og mga bala. Gipaygayon gyud sa duha ka mga police personnel ang pag-search sa Pinoy-anan ni Bakatan uban sa pagsaksi ni Acting Barangay Chairman Elizabeth Bitay uban sa barangay kagawad sa maong barangay, mga local media o representante sa Department of Justice. Nakuha gikan sa Pinoy-anan ni Bakatan atol sa pag-search ang usa ka caliber 40 nga pistola, duha ka magasin og 15 ka buhing bala, laing usa ka caliber 22 og 5 ka buhing bala, 13 ka sachet nga gituang shabu nga aduna estimated nga imbugaton nga 6 ka gramo, nga anaa sa street value nga more or less 40,800 pesos. Mga several pieces of folded aluminum foil o empty plastic cellophane. Gipahayag ni Police Captain Joseph Cagbabanwa nga taud-taud na ang ilang pag-surveillance ni Bakatan og base sa impormasyon nga ilang nakuha gikan sa Lanao del Norte ang supply sa illegal nga droga. Gani sumala pa ni Police Captain Cagbabanwa makadispose og 6 ka pakiting shabu si Bakatan matag adlaw ngadto sa iyang parokyano. Positive fruitful lang atong kuan karon no, ato ang pag-serve sa search warrant diin nakuhaan gayud nato og kuan kining mga ihalas na armas, duha pa gyud ni kabuok no. Naay kuan kaliber mura caliber 40 man siguro to o kuan kining 22, then aduna say kuan nakuha nato na mga kuan mga illegal drugs no 13, then asad kita nagkuha na mga ano kanang mga ginamitan mga paraphernalias no, ginamitan sa kuan mga sachet ba, mga ginamitan sa kuan kanang illegal drugs no. Kining kuan kining yang source is from Lanao del Norte gihapon Tabok gihapon no, sa amang information gani no, kini siya nagakuan siya kining makadispose ni siya og kuan 6 sachet every day. Gipahayag og giangko ni Bakatan nga iya ang maong armas og iyang napalit sa nagngalag muklo na karyo sa Malingaw tubod Lanao del Norte, og dito usab gikan ang illegal nga droga nga iyang inangkat og iyang ginabaligya sa kantidad nga 500 pesos matag pakiti alang sa dugang income matud pa ni Bakatan, og giangkon usab niya nga mogamit siya sa illegal nga droga. Kaning armas sir, ikaw gihupot ani sir. Ko. So at least tataw klaro. Then duha ka magasin sir ang mga armas. Agi ka ni sir. Ito sa kon Malingaw. Regular ka magatang Malingaw no. Dito paragsar pugay ganang usay makariya mi didto. Ako madto didto. Okay. Kaning armas dito ni mo napalit. Pila kantidad sa pagpalit nimo ani? 15. So gaangkat gyud ka sir katong atong giingon atong sabo ha. Gaangkat ka to sir? Nga, kung napod ka ng paulian na po na ako. Paulian? Ginagi mo gikan sir? Doon sa kwan, tubod. Sir? Tubod. Tubod gyapon. Same replace kung asa kami palit og armas? Okay. Pila po'y baligya po nimo? 500. 500 dayon. Minimum na siya 500. Ngano man sir? Say rason sir, ngano nakasulod ka ani nga bisyo? Parang po sir, income ba? Dugang income di mo. Gipahayag ni Acting Barangay Chairman Bitay nga naa sila nadawat nga mga taho kalabot ni Bakatan nga may kalambigitan sa illegal nga droga sa ilang barangay. Gani gitambagan na si Bakatan sa iyang igsuon nga si Blair nga undangan na ang iyang pagpamaligya sa illegal nga droga. Naadjud. Ano yung mga dawat nga mga ay may mga report na dawat. Anadjud. Madamay man na sa kuan sa ayaw dangin na lang kuan. So nakabalo ka nga mo negosyo si mong magulang. Bag-all ay kakuan bag-all lang ko patong ko. Then ako siyang gikuan lang tambagan ako siya.
Sa pagkakaroon si Bakatan ana sa temporary detention cell sa Osamis Police Station o magatubang siya sa kasong violation sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Sa Senzo Ozamis Free Hospitalization Program update, anak nga may nasakitog sa ulahi namatay nga inahan, emotional nga midawat sa tabang sa Senzo Ozamis Administration. Ma-report si Mary Anne Lumapas. Dili gayud kalikayan nga adunay maospital sa miyembro sa pamilya kay ang lawas sa tawo moabot gayud ang panahon nga kini magmadauton o mahitabo ang disgrasya o emerhensya. Kini nga mga butang mao'y nakahatag og dakong kabalaka sa matag pamilya ang pagpangita og ibayad kung adunay sakop sa pamilya nga na-admit sa ospital o pagpahaluna sa lawas sa metaliwang minahal. Sama na lamang sa kasinatian ni Ginang Maribel Uluhan, 51 years old, nga nagpuyo sa Carmen Annex, Osamis City. Matod pa niya, na-confine sa St. Joseph Hospital ang ihang mama nga si Evelia John Villanueva, 72 years old, tungod sa adynamic ileus. Og matod pa sa doktor, kinahanglan gayud siya maoperahan sa tinai. Hinungdan nga midangop din siya sa buhatan sa Asenso Osamis Administration si Maribel aron sa pagpangayo og medical assistance. Kay aduna sa excess bill nga miabot sa kantidad nga 38,978 pesos. Matod pa ni Ginang Maribel, human sa mga operasyon, daw nag-struggle ang iyang inahan tungod sa kataas na sa edad ni ini. Nahulog sa complicated ang iyang balatian ug tungod ni ini, wala gayud kapugni niya na mitulo ang iyang luha tungod kay pipila lamang kaadlaw. Human sa mga operasyon, wala na nakasurvive ang iyang inahan ug nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Kidugang pa niya nga nakalitan kay siya sa panghitabo, apan dili usab niya kayang sudungon ang kahimtang sa iyang inahan nga nag-antos og luoy na kayong lantawon. Well, actually, ako ang gi-process karon medical o funeral assistance. Okay. Ang mama gioperahan man gud sa iyang tinaing, wag yun siya na kuan, wag yun siya na survive tungod sa iyang edad nga 72 years old. Nagka-umbilical hernia siya. Then, naka-rupture ang iyang tinai, dayon nagka-sepsis na siya, nagka-bacteria. So, yun niya na 38,000. Nagpasalamat yung kay kudako ni Mayor ND nga iyag yung gizero ang amuang balance. Hasta sa amuang burial pod, nag-struggle pag yun siya. Gioperahan siya November 2, nag-struggle, namatay siya November 7. Ang gabing struggle sa ako ang mama, i-undergo ganito siya unta og kuan emergency daya. Di na makaya sa iya kay nag-shutdown ang iyang kidney. Maluoy na kay ko sa kayimtang sa mama, magtanaw ko sakit na kaayo para na mo. Pero kinahanglan man gyud namo nga mukuan kay maluoy man kay misa kayimtang sa akong mama. Munang gilet go na mo kay magantos magid kay siya. Munang nagpasalamat kog maayo sa ato ang programa karon ni Mayor ND, ni Congressman Ando Waminal, labi na ni Henry Waminal. Nagpasalamat kog lako sa ilang tamang na mga kabus nga kalit ang panghitabo wami nakaandam. Pait kayo, mao kini mo ang kuan nga. Nagpasalamat jud mig nako ni Mayor ND. Emotional si Ginang Maribel nga mipadangat sa iyang kinasingkasing nga pasalamat ni Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal o gilabi na ni Mayor Indy Wominal nga gipadayon kining maong mga programa nga Asenso Osamis Free Hospitalization o Burial Assistance nga libuan na kamakatawang Osamis nun ang nakapahimulos niini. Dili permi ang iyahang kuan, ang iyahang dili stable ang iyahang mga vital signs. Unang kami sa akong pamilya, ako mga kuan, dili na mo makaya ang magtanaw mi sa mong mama. Salamat kayo, Mayor, sa pamilya
sa pamilya Waminal. Ako iampo nga magmalambuon pa ang inyong programa nga makatabang mo sa sama kanamo nga mga kabos. O God bless and more power. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat, Mary Ann. Ang Osamis Today hatod kanato as a public service feature sa Senso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa LJ Osamis pinagi ni Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal ug Asenso Osamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Osamis YouTube channel. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leoncio Medallo, Bernald Texon, Adoni Vicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Delid ug si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humua Tixon. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.